Good morning everyone. Minsan pa po, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Magandang umaga, Wayneman Gonzales, Ate Ading Hinido. Magandang umaga po sa inyo, sa atin pong mga taga-subaybay. Purihin ang Diyos. Good morning, Marjorie Almasar. At sa iba pa ho nating mga taga-subaybay. Samahan po ninyo ako sa talatang ating pagbubulayan. Ito po ay part 2 ng ating pong pag-aaral na sinimulan kahapon, I will give you rest. And it involves subject about being weary. Ang talata po ay Exodus 20 verse 10. Ang sabi po, the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall not do any work, you or your son or your daughter, your male or female servant, or your cattle, or your sojourner who stays with you. Sabi po ito ng Diyos. Naglaan ng Diyos ng pagkakataon para sa mga anak niya na magpahinga. Dahil alam ng Diyos ang reality ng pagkapagod. Ang dami hong dahilan para mapagod, hindi po ba? Physically, emotionally, spiritually, talaga hong kailangan ng tao ang pahinga. Kaya may break time. Kaya po, maging ang Diyos sa kanyang mga palatuntunan ay ipinakita sa atin ang importansya ng pagpapahinga. Si Jesus nga sa kanyang pagiging katawang tao ay napagod, nauhaw, nagutom, tumangis. Ito po yung mga palatandaan na yung the whole facet of human emotions nasa Panginoong Hesukristo yon. At alam ng Panginoon na ang bawat isa sa atin will go through some serious problems and trials of life. Kaya kailangan nating matutunan ang tumigil at magpahinga. Alam niyo po yung makina, yung machine, kapag iyan po hindi pinagpahinga, titigil yan kusa. At alam niyo, kapag tumigil na yan, ibig sabihin may diferensya na. At ang buhay ng bawat sa atin, ganun din po. Kapag tumigil tayo, isa lang ibig sabihin yan, meron ng problema. Kaya sa halip na tumigil ka dahil may problema, kailangan kang tumigil para magpahinga, para magkaroon ng panibagong lakas at makapagpatuloy uli. Kahapon po ay tinalakay natin ang ilang mga bagay na nagiging sanhi ng pagkapagod. Hindi po ba? Tinalakay po natin yung ilang bagay katulad ng when you have faced big challenges, when there are obstacles in your path, when attacks comes your way, nakakapagod ito. Alam niyo po ba mga kapatid, itong Tinig ng Pag-asa, itong programa na ginagawa ng inyong lingkod, hindi ko po kailangan ng likes, hindi ko kailangan ng approval, hindi ko po kailangan ng palakpak, hindi ko po kailangan ng maraming viewers para ipagpatuloy ko ito. Kasi gusto ko to mahal ko to. Pero hindi ko rin kailangan ng mga bashers, hindi ko rin kailangan ng mga matatalinong opinyon. Hindi ko po, yung halimbawa, yung mga opinion ng mga viewers o yung ibang mga nanonood. Kasi if you don't want the program, if you don't want Tinig ng Pag-asa, you can just skip. Huwag niyo na ninyong buksan. Lumipat na kayo ng ibang gusto ninyong panoorin. Kasi po, kung hindi ka nakikinabang dito, hindi to para sa'yo. Pero alam niyo po mga kapatid, minsan nakakapagod. Yung ginagawa mo ang isang bagay na alam mong tama, na hindi ginagawa ng iba, pero yung iba nanunuligsa pa. Alam niyo po ba ngayon, pinapanood na ng mga leadership ng Pilipinas ang Tinig ng Pag-asa. Sa Board of Directors, can you imagine, for the first time, sa Board of Directors, pinanood nila ang Tinig ng Pag-asa. Yay! Praise the Lord! Pero hindi para maging inspirasyon, kundi para tuligsain. Dahil alam nyo, ang sakit mong magsalita, Pastor Roel. Binabanatan mo yung mga pastor, binabanatan mo yung mga simbahan. Alam nyo mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, gusto ko po sabihin sa inyo ito. Merong mga pastor na kapag nagsesermon, pinipili ang pinakamagaang na salita para i-deliver. Baliktad po ako doon. Ako po mga kapatid, hinahanap ko ang pinakamasakit na salita at yun ang pipiliin ko para i-deliver. Nakuha niyo po? Yun po ang kaibahan ni Pastor Roel sa ibang mga pastor.
Kung yung ibang mga pastor para i-deliver ang salita, hahanapin yung pinakamagaang. Ako po, hinahanap ko yung pinakamasakit. Bakit po ganon? Kasi yung po natutunan ko sa Panginoong Hesukristo. Yung po yung natutunan ko sa Biblia. Sa Biblia po kasi, kapag nakita ko ang Panginoong Hesukristo nangaral, ang tawag niya sa mga Pariseo at mga Eskriba, mga ulupong. Mga walang hiya. Mga ahas. Alam niyo po ba yung ulupong? Po, sa panahon natin ngayon, tawagin mo ang taong ulupong, parang minura mo yun eh. Pero mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo, ganun ang tawag niya sa mga lider ng simbahan. Mga lider ng simbahan na ang ginagawa ay kabaliktaran sa gusto ng Diyos. Ang tawag niya sa mga taong to, ulupong, mga nicho na pinaputi sa labas, bulok ang loob. Bulok yung kalooban. Kaya, ngayon, paano ko pagagandahin yon? Sige nga po, subukan niyo. Paano niyo pagagandahin yung mga taong mali yung ginagawa at sasabihin mo, huy, mali yan. Nakuha niyo po? So, I will not dwell on that anymore. Pero hindi ko po kailangan magpaliwanag. Ang tinig ng Pag-asa ay nangangaral at nagsasalita ng mensahe para sa kanya. Hindi ko po ito kailangang idepensa kasi yung mga nanonood sa akin ay palagay ko pinagpapala sa mga mensaheng kanilang napapakinggan. Kung hindi kayo pinagpapala, hanap kayo ng iba na pagpapalain kayo. Pero alam niyo po mga kapatid, binanggit ko lang ito kasi bahagi ito na nakakapagpapagod sa atin. Nagiging dahilan ito minsan kung dumarating tayo sa pagkakataon na, am I doing the right thing? Anong dahilan at may mga taong nasa leader ng simbahan na ang isipan, ang ginagawa natin ay mali? Na kung may kapangyarihan lang sila, ay gagawin nilang patigilin ang aking ginagawa. Buti na lang wala ako sa Pilipinas. Buti na lang hindi nila ako kaya rito sa Canada. Dahil kung nasa Pilipinas ako, baka napatigil na po ako doon dahil sa pamamaraan ko ng pangangaral ng Ebanghelyo. Pasensya na po kayo. Iisang simbahan tayo. Pero sa loob ng simbahang pinaglilingkuran natin, napakarami ng mga inggitero na ewan ko, yung mga bagay na hindi nila magawa, ay ayaw nilang ipagawa sa iba. Bless na bless po ako sa ilang mga pastor. Na alam ko po na dahil sa tinig ng Pag-asa na encourage, mabuti pa ho yung ibang simbahan. Mabuti pa yung ibang denominasyon. Mabuti pa yung ibang pastor na hindi kabilang sa pinaglilingkuran kong simbahan. Nag-encourage. Nakaka-encourage. Pero huling beses ko na pong sasabihin ito. Nangako po ako sa taong kumausap sa akin kahapon. Mataas ang respeto ko sa taong yon. I will no longer say anything about the Philippine Unida Christian Church. But I would like to tell you this. You're not doing what is right. Some of you leaders of the church are not doing what is right. Tumino po kayo. Now, balik po tayo sa mensahe natin. When attacks comes our way, when we are being accused of something, nakakapagod, hindi po ba? When we encounter limited or slow progress, ibang tagal-tagal mo na naglilingkod, tapos yung simbahang pinaglilingkuran mo, wala pa ikot-ikot lang din, walang growth, walang pag-usad, nakakapagod. Alam niyo po mga kapatid, kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Dinala ako ng Diyos dito sa Canada kasi nagbago ang perspective ko rito. Nagbago ang pananaw ko rito when it comes to the ministry. Kasi sa Pilipinas, marami ho mga pastor, iniraraos lang ang mga termino. Magalit na kayo o hindi, pero marami pong ganun. Pero dito po, nagkaroon po ako ng pagkakataon na magkaroon ng bagong vision na ang gawain ng Panginoon ay malawak at malawak ang ipinapagawa ng Diyos. Hindi lang para sa akin, kundi sa mga kasama kong pastor dito po sa Canada. So nakakapagod po yung slow, limited progress. And we get weary encountering complex problems. Minsan po yung mga problema, iba-iba yan. May maliit, may malaki. At nakakapagod po yun.
Pero alam niyo po, minsan yung simple lang na problema, kagaya lang po yun ng buhangin sa sapatos, naranasan niyo na po bang mag-jogging o maglakad na napasukan ng maliit na buhangin yung inyong sapatos? Komportable pa ho bang maglakad kapag may buhangin sa sapatos? Di po ba anong gagawin natin? Tanggalin natin yung sapatos, taktak natin yung buhangin para maging smooth uli yung lakad. Minsan po kasi yung maliliit, mga bagay na ito, simple and yet complex problems of life, nagiging cause po yun ng pagkapagod. At bahagi pa ho yung tinatawag na dreams and vision delayed, yung mga pangarap mo at mga visions mo na delay, nakakapagod po yan. Nagiging dahilan po yun ng pagsuko. Minsan po, yung health issue, yung karamdaman na paulit-ulit, yung karamdaman na matagal na hindi gumagaling, hindi ka makarecover, yan po ay nakakapagod at minsan nagiging cause ng ating mga pagsuko. Ngayon, puntahan po natin. Sabi nga po, si Jesus mismo, sabi niya, hindi niya pinangako, Jesus didn't promise to take us out of our weary assignments or our weary situations. But He does promise to give you rest. He promised to give us rest, to refresh us, so that we can continue on our journey of life. Kaya po, ganun na lang ginagawa ko. Naghahanap na lang ako sa Panginoon ng lakas. Sa pangangaral ng salita ng Diyos, tinatanong ko na lang ang Panginoon, Lord, am I doing the right thing? Am I doing your will in sharing your word? Kapag napagod ka mga kapatid, isa po itong palatandaan that there is something wrong and there is something to be fixed. So, kapag pagod ako, tinitingnan ko, anong dapat iayos? Anong dapat i-fix? And most of the time, aaminin ko po sa inyo, we don't have the power to fix things. Sometimes we just need to put it in God's hand and let Him do the fixing. Amen? Now, eto na po yung pinaka part 2 ng atin pong pag-aaral. Things to be reminded when dealing with weariness. Things to be reminded kapag ikaw ay pagod. Ano pong dapat gawin? Alam niyo po, the most difficult part is to recognize that you are weary. Yung pong ibang mga tao, lumilipas ang mga araw, mga linggo, mga buwan, nang hindi niya alam na pagod na pala siya. Our tendency is to say that we are just physically, emotionally, or spiritually tired. Pero in reality, na po, yung pagiging tired na yan, we try to deny na yung physical tiredness na yan, tiredness ba tawag doon? Yung pagod na yan na physical ay hindi pa weariness o yung pagkalugmok talaga sa hirap, no po. So, we try to deny our weariness by getting more sleep, perhaps going on holiday, long drive, no? Or camping. We are seeking physical rest. When the real rest that you are looking for is not for the physical but for the soul. Ano po? At times, it is our friends that recognize our weariness inside of us before we do. Aminin man natin o hindi, minsan yung mga kaibigan, mga kasama sa trabaho, ang magsasabi sa atin na, bakit ganyan ka? Parang wala kang, parang matamlay ka, parang hindi ka okay. Po? Kasi po minsan hindi natin ito nare-recognize. So, anong dapat gawin? Admit that you are weary and that it is neutralizing the passion you once had. Ano po ibig sabihin? Malaki ipagbabago ng mga gawain mo sa buhay. Malaki ang magiging epekto nito sa routines na ginagawa mo araw-araw. Mahalata at mahalata na meron kang pinagdadaan ng pagkapagod. For instance, if you are tired, weary of your relationship with the people around you, the people around you will recognize that. They will recognize it. Alam nila. Natatanungin ka, ano ba problema? Ano ba, bakit wala na tayong communication? Bakit di na tayo nag-uusap? Bakit wala na tayong
bonding moment. Wala na tayong magandang fellowship. So basically, those are signs of being wary about the relationship. And you need to recognize that. Minsan, positive yung pagkapagod dahil at least na-realize mo na kailangan yung i-fix yung relationship. Kailangan yung ayusin. At kung may magagawa pang paraan para ma-fix at para sumigla muli at guminhawa yung relationship, then gawan ito ng paraan. Ang pastor dapat mahusay sa ganitong mga bagay, lalo na sa mga nangyayari sa loob ng simbahan. Kasi pagsisimulan ito ng faction, pagsisimulan ito ng pagkakampi-kampi, pagsisimulan ito hindi pagkakaunawaan, at bigla na lang maglalayasan sa simbahan dahil sa hindi pagkakaunawaan. No? 5 pamilya bigla na lang aalis. Magugulat ka dahilan? Kasi pagod na sila sa nangyayari sa loob ng simbahan na hindi mo na-address dahil hindi mo to nakita na ito ay suliranin. You need to recognize that you are weary. Pangalawa, once you admit that weariness in you, make a decision not to abandon whatever it is that you are busy with. Minsan po ito ang problema. Kapag tayo'y napagod, titigilan natin yung ginagawa natin to the extreme na ayaw na natin tong balikan. Nakuha niyo po? Ang hamon sa atin ngayon, kapag na-recognize mo na ito ang dahilan ng iyong pagkapagod, ang goal, pagtagumpayan ang pagkapagod at huwag nating i-abandona ang bagay na naging cause nito. Halimbawa, trabaho ang nakapagpapagod sa iyo. Magre-resign ka ba? Ito po ang ginagawa ng marami. Ministry ang nakapagpapagod sa iyo. Iiwanan mo pa? Ito ang ginagawa ng marami. Relationship sa asawa ang nakapagpapagod sa iyo. Makikipag-divorce ka ba? Ito ang ginagawa ng marami. Nakapagod ka sa ginagawa mong pag-aalaga ng iyong mga anak. Iiwan at ia-abandon mo ba sila? Ito ang ginagawa ng marami. Kaya sa umagang ito, i-fix natin yung ating mga isipan. Kung pagod ka man, you don't need to abandon whatever it is that you are busy with. But to outwork the tiredness that is brought by the enemy. Tandaan po ninyo, madalas gawa ito ng kaaway. Because the enemy specializes in exhausting the saints so that he can get them to abandon the good work they are busy with. Alam niyo po, pag may magandang bagay na ginagawa, ang gagawin ng kaaway, papagurin ka para iwanan mo ito. Pag merong isang bagay na nagtatagumpay, ang gagawin ng kaaway, papagurin ka para tigilan yung pagtatagumpay. Alam ko na po yan, natutunan ko na po yan. Kaya po, marami pong atake. Naalala ko po si Nehemiah na itinatayo niya ang pader ng Jerusalem. Yung atake, galing po sa panunuya Ano pa sabi ng mga nanunuya? Wala ikaya, yung pader na yan, talunan lang ika ng asong gubat yang gibayan Nakarinig na po ako ng ganyan nung sinisimulan po yung Winnipeg Unida. Sabi po ng mga tao dito sa paligid, mga mananampalataya. Ang sabi po ng mga mananampalataya, hindi nyo kaya yan, mahirap yan. Saan kayo kukuha ng pera? Saan kayo kukuha ng parenta sa simbahan na inyong uupahan? Paano kayo kukuha ng pastor? Paano kayo magsisimula? Ilan-ilan kayo? Mga kapatid, yung pong mga bagay na yon na very discouraging, kung yun po'y pinatulan ng mga unang kapatirang unida, wala pong Winnipeg Unida ngayon. Pero purihin ng Diyos, hindi po nila inabandona ang alam nilang tama at mahusay na vision galing sa Panginoon at pinagtagumpayan po nila ang pagkapagod sa mga negatibong kanilang naririnig. Awa po ng Diyos ngayon, marami pong pera ang Winnipeg Unida, mga kapatid. Kayo po na nakakarinig, gusto ko pong ipagyabang sa inyo, 9 na taon na po sa darating na linggo ang Winnipeg Unida, ang dami po nitong pera. In fact, pwede po kami bumili ng simbahan nang hindi po kami maglo-loan. At ipinaghihayabang ko po ito
para sabihin doon sa mga doubting critic before na nagkamali kayo dahil gawain po ito ng Panginoon. At ang gawain ng Panginoon kailanman ay hindi kayang ibagsak ng pagkapagod dahil ang mga naglilingkod sa gawain ito ay may pananampalatayang magagawa nila ito sa lakas na kaloob ng Panginoong Jesucristo. The enemy is specialized in exhausting the saints. Anong purpose? Para i-abandon na natin ang gawain ng paglilingkod. Kaya, kung ikaw ay pastor, pagod ka na dahil sa mga naririnig mo, huwag kang titigil. No? Hayaan mo yung mga kritikang mapagod, kakikriticize. Hayaan mo yung mga detractors ang mapagod, kahanap ng mga maibubutas sa'yo. Mapapagod din sila kasi sira sa'yo. Pero ikaw, kung tama ang ginagawa mo sa Panginoon, magpatuloy ka sa paglilingkod at hayaan mong ang Diyos ang humatol sa pagdating ng araw sa mga bagay na iyong ginagawa. Make a decision to stick at it and come to the Lord until the Lord refreshes you. 2 Thessalonians chapter 3 verse 13, Galatians chapter 6 verse 9. Basahin niyo po yung mga talatang yun. So yun po yung pangalawa, once you admit your weariness, make a decision not to abandon. Kung pagod ka man ngayon, sa relasyon mo sa asawa mo, kapatid, huwag mong iiwanan ng asawa mo. Mali yun. It will not solve the problem. Pagod ka sa trabaho mo, then, mag-day off, magpahinga, magbulay-bulay, pero huwag ka magre-resign. Pagod ka sa ministeryo, magpatuloy ka. Gawin mo kung anong tama sa paningin mo. Gawin mo ang ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag mong iaabandona. Dahil ang pagtakas, palatandaan ng pagkatalo at ang nagtagumpay walang iba kundi ang gumawa ng bagay ng pagkapagod sa iyo. Pangatlo, and while you wait for refreshment in the presence of God, it is important to remember that God has given us crucial mission in kingdom life. Tandaan na may layunin ang lahat ng ito. Kapag ika'y pagod at habang naghihintay ng refreshment galing sa kapangyarihan at presensya ng Diyos, ipaalala mo sa iyong sarili na meron kang misyon para sa kaharian ng Diyos. Tandaan mo, kung pagod ka sa relationship, huwag mong kakalimutan na bahagi ito ng ministeryo mo. Bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya, hindi lang po yung mga ginagawa sa loob ng simbahan ang tinatawag nating ministry. Our family are the first ministry that God entrusted us. At minsan, nandoon ang mas nakakapagod na ministeryo. Naawa po ako doon sa mga pastor na habang naglilingkod sa Panginoon ay kailangan kumayod ng kumayod para pantugon sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Maraming ganon. Pero yung mga miyembro hindi naiintindihan yun eh. Ang mga miyembro ng simbahan, minsan, pasensya na ho, magalit na kayo, pero ito yung tamang salita na pwedeng sabihin. Malulupit kayo. Maraming miyembro malulupit sa kanyang mga pastor. Ayaw ninyo na magtatrabaho sa labas yung pastor, gusto niyo full-time na pastor. Tatanungin ko kayo, sa tingin nyo, sapat ba naman yung sweldo ninyo sa pastor? Gusto ninyo mag full-time yung pastor sa ministeryo, kayo na lang ang iniintindi lagi, kayo na lang lagi ang pinaglilingkuran. May pagkakataon dahil sa pagbubuhos ng pastor ng kanyang buhay at atensyon sa inyo, napapabayaan naman ni pastor ang kanyang mga anak. Minsan napapariwara yung mga anak ng pastor dahil sa kanyang paglilingkod sa inyo. At pag nangyari yung mga bagay na napariwara yung anak ni pastor, sa halip na tumulong kayo para ibangon ang pastor, sasabihin niya, pastor, asikasuhin mo yung pamilya mo para hindi mabuntis at mapariwara. Anong klase po tayo? Nasaan po yung puso natin ng pagmamahal at pagmamalasakit? Hindi po ba? Mga kapatid, bilang mga lingkod ng Diyos,
napapagod tayo. At habang naghihintay tayo ng refreshments sa Panginoon, balikan natin ang pagkatawag sa atin. Balikan natin ang ating misyon sa buhay. At kung ano man yung mga misyon na meron tayo sa buhay natin, stick with it. Don't abandon. Crucial ang mga bagay na ito, mga kapatid, sa taong pagod. Kasi po, may tendency talaga ng taong pagod na i-abandon na ng lahat ng bagay. Madalas ko po itong naririnig. Sa mga taong pagod na sa relasyon, pagod na ako, iiwanan na kita, i-divorce na kita. Sa mga taong pagod sa trabaho, pagod na ako, I resign. Yung mga pagod na sa ministry, ayoko na ikang magpastor. Kaya marami po akong nakikitang pastor, nag-resign. Ngayon po, nagbebenta na lang insurance. Hindi ko po sinasabing mali yun. Pero sana nasa ministry pa eh. Kung nakita lang ng pastor yung importansya ng kanyang role sa kingdom ng Diyos. Well, baka nga naman talaga hindi tinawag. Pero mga kapatid, kung nandyan ka na sa ministry, nandyan ka na sa ministeryo, so grab the opportunity to serve the Lord in wherever you can. Kung napapagod ka man, humanap ka ng lakas sa Panginoon. Narinig ko na po ito, mga katagang ito, sa mga pagod sa trabaho, pagod sa relasyon, pagod sa ministry. Ang ginagawa pa nila kapag sila'y pagod, naninisi sila ng iba para makatakas lang sa sitwasyon na kanilang kinalalagyan. Nakuha niyo po ba yun? Kapag naka-encounter ka ng isang taong pagod sa trabaho, mandadamay pa. Pati ikaw minsan madadamay pa. Pangapat, ang payo, don't disconnect. When weary, our tendency is to disconnect from our environment, from people and church. Ito po ang nararanasan ko. Pagod ka na nga. Kakahawang ka pa. Pagod ka na nga. Aalis ka pa sa fellowship. Pagod ka na nga, hindi ka pa magsisimba. Pagod ka na nga, hindi ka pa mananalangin. Ano mangyari sa buhay mo? Kaya, yung mga taong ito, they don't ask for prayer, they disconnect from church easily by simply not going and attending. And, ano sabi? Ang nangyayari, ang resulta nito, lalo silang mapapagod. Uulitin ko, pagod ka na nga, magsosolo ka pa. Sino tutulong sa'yo? Mas nakakapagod na pasanin ang problema ng nag-iisa. Sabi nga po, the sheep get disconnected from the flock because they do not feel the passion they once had. So make an effort to do what you once did in connecting with people. Hebrews chapter 13 verse 1. Tandaan mo, lalo ka napapagod, lalo kang humanap ng taong makakausap. Napapagod ka, lalo kang humanap ng pwedeng tumulong. Kung matanggihan ka man ng isa, humanap ka pa uli ng iba. Alam niyo po mga kapatid, isa pong hindi ko malilimutang patotoo sa tinig ng pag-asa ay ang isang babae, hindi ko nababanggitin ang kanyang pangalan, from Winnipeg, na nasumpungan po ang tinig ng pag-asa. At habang nangangaral ang inyong lingkod, nung matapos ang programa, nag-message po sa akin, pwede po bang magpa-counseling kaming mag-asawa? Sabi ko, kapatid, walang problema, kailan? Ang sagot niya po sa akin, magkano po ang bayad? Mga kapatid, ang sabi ko po sa kanya, napanako po ako, naku po, wala po. Ang paglilingkod po ng inyong lingkod ay walang bayad. So madaling sabi, napaschedule po yun. Yung pong counseling na yun. At kami pong mag-asawa ang pumunta doon sa tahanan. Hindi po ito mga kaanib, take note, hindi po ito kaanib ng simbahan. Alam niyo po, almost 2 hours kami na nakinig sa mag-asawa, nagbigay ng konting payo. Nung umalis po kami, ganun na lamang po yung pasasalamat ng mag-asawa. Dahil na-rekindle yung kanilang mga sinumpaan nung sila'y mga bago pa lang nagsasama. And they decided to stick with the marriage and to keep the relationship. Mga kapatid, don't disconnect. Yung iba po mga kapatid, minsan ang ginagawa, nagkaroon ng problema sa nagkaaway yung mag-asawa, lumayas. That will not solve the problem.
Yung mga anak napagalitan ng mga magulang, lumayas, nagtampo. Yung pong napagod sa trabaho, nagbigay ng irrevocable resignation, lumayas. Wala ka ng trabaho, pagod ka, wala ka pang pera, lalo ka mapapagod. Minsan, ang pagtakas kailanman ay hindi naging solusyon. Amen? Make an effort to do what you once did in connecting with people. Connect with people. Connect with small groups. Connect with somebody you can fellowship with. And, gaya ng binanggit ko, isang araw magla-live po tayo. Let us do fellowship. Ganito po ang gagawin ko. Maaring one of these days, magpo-post po ako sa timeline ko ng Zoom meeting. So yung Zoom meeting na yon, nakaschedule po yon. Kung gusto po ninyong pumasok sa Zoom meeting na yon, i-click nyo lang yon at papapasukin ko po kayo. Allowed po, mga kapatid, yung Zoom meeting, yung aking account ng 100 viewers. 100 na tao. Kaya meron po tayo po ngayon 76. Can you imagine, 76 lang po ito. Pasok tayong lahat doon. Para hindi lang po ako nakikita nyo. So sa susunod po, Zoom meeting, pwede po doon natin gawin ang Tinig ng Pag-asa, Zoom meeting, lahat po tayo ron nandun. So tatahimik lang muna kayo habang nangangaral ako. Tapos pagkatapos po nun, then you can share whatever it is that you have in your heart. And then we can pray together. Doon po pwede akong manghingi na, si kapatid na Larry Montillano, pwede bang siya mag-pray? So ganun po ang gagawin natin ngayon. I-innovate po natin ang Tinig ng Pag-asa, pero tatapusin ko po muna itong anniversary. Sa ganung paraan, pwede kayong magbahagi ng inyong damdamin. Pagko-connect ko po, take note, pagko-connect ko po kayo sa pamamagitan ng Zoom meeting na ito. Kasi po, naniniwala po ako mga kapatid, na minsan ang sagot sa marami nating problema nasa atin mismong community. Amen? Meron pong isang tao ng isang beses na humingi ng prayer para sa pangangailangan ng simbahan. Mula po sa grupong ito, may tumugon sa pangangailangan ng simbahan. Amen? So, don't disconnect. Do not disconnect. Ayan. So, panlima, let us remember the faithfulness of God in our lives so far. Part of coming to the Lord as Jesus calls us in Matthew 11:25 to 30 is remembering how He has been faithful to us in the past. Over time, we forget the relationship we once had, just as we forget our first love. So it is very important to remember. Mahal ka ng Diyos. Cast your cares on Him. Kanina po nagbabasa po ako maaga po ako nagising. Alas 5 lang gising na po ako eh. Nagluto po ako ng almusal ng aking bunso. At habang pong nandun po ako sa kusina, nagbabrowse po ako ng cellphone ko. Nabasa ko po ang isang comment ng isang pastor na kaibigan ko. At ginamit niya yung word na cast. C-A-S-T. Sabi niya, cast your cares upon the Lord. At binigyan niya po yung cast as an acronym ng mga meaning. At pwede po natin gamitin yon. Cast your cares upon the Lord. Cast stands for letter C, for confessions of your cares to Him. Confession means admitting. Confession means acknowledging that you need Him. If you will cast your burden upon the Lord, say to Him that, Lord, this burden is no longer mine, it is yours. Keep it. Help me carry this load. So confess that to the Lord. Letter A stands for adore Him or adoration or time of worship and praising Him. So kapag ikay magkakas ng burden sa Panginoon, acknowledge that He is God. He is worthy of your praise. Letter S stands for supply or supplication. When you cast your burdens upon the Lord, then ask for His help in carrying the load. Hindi po ba? And letter T stands for thanking Him or thanksgiving.
pasalamatan ang Diyos. So salamat do sa pastor na yun na nag-post nito, no? Confess your cases to the Lord, or adore Him, ask for supply, and thanking Him. And the last, spend time in His presence to regenerate hope. Spend time in His presence to regenerate hope. Tandaan po ninyo, hope is something we have to actively rebuild in His presence. Revisit where your hope comes from. His character, His nature, His sovereignty. Revisit the foundation of your faith, the anchor of your hope. At huwag niyo pong kakalimutang magbulay-bulay sa mga familiar verses like Isaiah 40:29-31 na binasa na po natin kahapon. Sabi po ng talata, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youth grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Tandaan po natin, He gives strength to the weary and power to the weak. See how He differentiates between the tired and the weary? Recognizing both conditions and how those who wait in His presence, who work at renewing their hope in the Lord, will soar, will run, will walk. Amen? So the greatest insight I have had while I have explored my own soul weariness is to realize that there is no quick fix. Walang isang one-click solve all problems. Walang ganun. Much as we think we can fix with just doing a holiday or going camping, hindi po naman nagwo-work minsan. So the remedy is actually to come to God. Come to Him. And to come whenever the soul is tired. Panghuling kataga na bibitawan ko, at huwag niyo pong kalimutan. Ito po panghuli. It is okay to be tired. It is not okay to stay tired. When the Lord Himself is calling you to Him to find rest for your soul, it is not okay to stay tired. Amen? Purihin po ang Diyos. Maraming pong salamat sa... kita niyo po, ngayon pa lang, babasahin ko isang comment. Diaconisa Chares Villacrucis Cogalito, sabi niya, salamat po sa tinig ng pag-asa. So blessed po sa daily messages at dahil sa programa po, Pastor Ruel, ay may answered prayer po ang Unida Church Building ng Unida Church Cagayan de Oro. Amen. Alam ko yan, Jack Cha. At na-inform ako ng tungkol sa bagay na yan. Ang akin lang dalangin, maging mabuting katiwala tayo ng lahat ng resources na ating natatanggap at magpatuloy tayo sa pagtatayo ng mga nais ipagawa at ipatayo sa atin ng Panginoon. Amen? Sabi ni Christine Tricia, hayaan ng mga bashers. Tama! No? Actually, minsan kapag ang attack ay nanggagaling outside, hindi mo yan dapat pansinin. Nung ganun po ang ginawa ni Nehemiah. Nung pong itinatayo ang pader ng Jerusalem, the attack came from the outside. Sina Sanballat, sina Tobias, galing po yan sa labas Pero ang nangyari po, yung atake nang galing sa loob, ito ang nakapagpabigat ng loob ni Nehemiah. The attack came from his own people. At minsan, ito yung nakakapagod maging sa ministeryo. Kung sino minsan yung mga inaakala mo na pwedeng mag-encourage sa'yo, sa iyong mga humihila sa iyo pababa, at ang kanilang mga pananaw ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. But anyway, at any rate, hindi po tayo titigil at ang tinig ng pag-asa ay magpapatuloy sa kanyang gawain. Amen? Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Ipagpaumanhin. Alam niyo po, gusto ko lang sabihin sa inyo
na dito po ngayon sa Canada, sa Winnipeg, ang pasok po ng mga estudyante ay every other day. Yung pong anak ko, walang pasok ng Monday, pasok po siya ng Tuesday, Wednesday, Friday. 3 araw lang po isang linggo ang pasok ng mga bata rito because of the pandemic. Ginawa po nila, yung isang buong klase, hinati po nila, no? In-split into 2, yung kabilang grupo, Monday, Wednesday, Friday. Tama ba? Monday, Wednesday, Friday. Yung isa naman, Tuesday, Thursday, basta, ganun po. Ganun po. Nagiging every other Saturday. So, kaya yung anak ko po, ganun. Alternate po yung pasok nila. Alternate. Kaya, dahil po doon, pag every Tuesday ngayon, tapos susunod po nito Thursday, lagi pong maagang nawawala yung inyong lingkod sa Tinig ng Pag-asa. So po kailangan pong maghatid sa school. By Monday, another adjustment will happen kasi my wife will go to work. Purihin po ang Diyos. Salamat po sa Diyos dahil sa inyong mga patuloy na pananalangin. Si Sister Dang po ay slowly getting recovered from her cancer. Recently talaga hong nakaka-experience siya ng mga pain at kung ano-ano pang mga nararamdaman sa kanyang katawan. Maybe she was stressed because she knows that she will be coming back to work. I don't know, pero patuloy niyo lang po siyang isama sa panalangin at patuloy po na kanyang maranasan ang pagpapagaling ng Panginoon. Ayoko naman po siyang pigilin na bumalik sa trabaho dahil maybe the work that she's doing before will help as a therapy for her to get her strength back. Kaya minsan po gano'n nakakatulong yun eh. Kaya gaya ng binanggit ko sa mensahe kanina, huwag nating i-abandon na yung mga bagay na ginagawa natin before. Bagkus, humingi tayo ng Diyos, ng lakas sa Diyos na mapagtagumpayan ito. So, even the message this morning is not only for you, but it's for me, for us, for my wife, for my children. Para po sa amin muna to bago sa inyo. So, ganun pa man. Again, maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsubaybay sa Tinig ng Pag-asa. At thank you po sa mga nagpadala ng video. Sorry po. Marami po akong gusto magpadala ng video para po sa anniversary ng Winnipeg Unida. Hindi ko na po kayang i-accommodate. Masyado na pong mahaba. Pero I would like to say thank you for all those who made an effort to send video greetings. Maraming pong salamat. Nakapagpalakas po yun ang loob ng inyong lingkod sa paniniwala na napakarami ho pala sa inyo na pinagpapala ng salita ng Diyos at nagiging instrumento ho pala ang Tinig ng Pag-asa sa inyong mga buhay pananampalataya. Thank you po. At ito po ipopost ko sa isang araw. Tinatapos lang po namin ang editing. At sa linggo po, kung interesado kayo, mapapanood nyo po ito sa aming pong live worship service. So thank you po mga kapatid again. At bago po tayo magwakas, andali po muna tayong tumungo, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng aming pong pasasalamat sa lahat ng mga kabutihan mo sa buhay ng aking mga kapatid. Alam ko po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya. Ikaw ang Diyos na nakikinig sa lahat ng aming mga daing. Ikaw po ang Diyos na lagi po nakaagapay namin sa lahat ng laban namin sa buhay. Panginoon, napapagod din po kami. Nakakaranas din po kami ng mga kahinaan sa amin pong mga pisikal, emosyonal at espiritual. Pero Panginoon, salamat po sa patuloy na paalala, patuloy po na pagbibigay sa amin ng kumpiyansa na mapagtatagumpayan namin ang lahat ng ito dahil ikaw ang Diyos na kasama namin. Huwag pong pabayaan ang aking mga kapatid na kasama ko po na nag-aaral ng iyong mga salita sa araw-araw. Ano man po yung mga pinagdadaanan nila sa buhay ay pag-aangin mo, Panginoon. Samahan mo po ang mga kapatid ko na yung mga kabigatan ng kanilang mga damdamin ngayon ay mapagtagumpayan nila. Hindi po kami titigil, Panginoon. Hindi namin iaabandona anumang mga bagay na naging dahilan ng pagkapagod namin. Bagkos, paglalabanan namin ito sa pamamagitan ng pagtitiwala at pananampalataya sa iyo.
Pagpalain mo po ang aking mga kapatid, lalo na yung mga may karamdaman. Ipuin mo po ang kanilang mga buhay, pati na po yung may mga pangangailangan. Samahan mo po ang bawat isa na nandito ngayon at kasama ko pong dumudulog sa iyo at umaasang hindi ka po magpapabaya. Sa iyo po ang lahat ng papuri, Panginoon, lahat ng kaluwalhatian, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Magandang umaga, Ate Nelia Ramos, kapatid na Agi Victa, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Carolina Bukiran, Nanay Carolina, ate ako ng ate, Nanay Carolina. No, alam niyo po si Nanay Carolina, nakita ko na po yan sa personal. Yan. So, lugi po ako kasi hindi ko po kayo nakikita. Pero si Nanay Carolina nagpadala po siya ng video. And I was so blessed night doon sa video na pinadala ninyo. So, salamat po at papalabas po natin yan isang araw. Ate Laila Lontok, magandang araw. Ate Telly Hernandez, magandang araw po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Salamat din po sa video. Kapatid na Rosalie Cunanan, magandang araw po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ayan, Kuya Noel Mojica. Yung pong refreshment na galing sa Diyos ay walang expiration at laging available, laging tanggal ang pagod. Amen. Purihin ng Diyos. So, Jacqueline Kamingal, magandang araw. Don't disconnect. Connect with God, with people, with small groups. Amen. Ayan, si Ate Agi Victa, excited na daw po. Excited po sa video or sa Zoom. Anyway, we will try that. Ano po, one time, tatry natin. At ang church po, bumili po tayo ng subscription for 1 year. No, so, sa loob ng isang taon, babaguhin po natin ang setup ng tinig ng pag-asa. Try po natin na po. Yan. Pastor Albert Lopez, magandang araw. Kapatid na Rodante Kerubin, Ate Yoli Kerubin, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Evelyn Cameros, Ate Evelyn, salamat sa video. Nanay Neneng Sintos, Kuya Larry Montillano, salamat po sa video. Magandang araw po. Kapatid na Chares Kaugalito, magandang araw. Kapatid Yakunisa. Kapatid na Lani Tulagan, magandang araw po. Nanay Paz Perez, si Nanay Paz, nakapagpadala pa ng video. So, thank you. Salamat po sa inyo. Kuya David Sarte Manipol, magandang araw po. Ate Mirna Sinfuente, magandang araw po sa inyo. Si Tita Castillo, magandang araw po. Si Ate Evangeline Aliliran, si Ate Mirna Narciso, si Ate Ellen Gonzales. Ate Ellen, thank you sa video. Kuya Eric Maynez, salamat po sa video. Marjorie Almasar, magandang araw. Si Ate Nanay Belen Olaes, magandang araw po. Kuya Jerry and Nanay Belen Olaes, thank you po sa video. Ate Maricruz, magandang araw po. Ate Nene Enriquez, kapatid na Heidi Margallo, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. First time ko lang po kayo nakita. Ate Heidi Margallo, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Agnes Causaren, magandang araw. Si Lily Camyalu, yan, si Bunso, magandang araw Bunso. Si Lilia Eisnor, ayan, magandang araw. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. Salamat sa video. At Ate Neri Cabral, magandang araw sa iyo. Pagpalain ka ng Panginoon. At kapatid na Bernadette Causaren, magandang araw. Si Angelique Advincula Celia, praise the Lord. Pagpalain ka ng Panginoon. Si Argelica Esguera, ayan, praise the Lord. Pagpalain kayo ng Panginoon. At si Ate Tete Celia. Yan, maraming pong salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay. At ang Diyos na po ang magbalik sa inyo ng iba yung pagpapala. So, tatry po natin tomorrow. Tatry ko po, no? Try po natin tomorrow na Zoom. Kaya po, wala po kayong makikitang Ruel Camia is live, kundi ang makikita nyo po, link. No, ipopost ko po yung link ng Zoom. So, hindi ko po alam kung sa Facebook ay gagana yung Zoom kung wala kayong Zoom. I don't know, no? Hindi po ako sigurado, pero susubukan lang po natin. Pag hindi ubra, di magla-live na lang po ako sa Facebook. Try lang po natin. Ano bang oras na? 8:20, hindi na po kaya.
So, isang araw po mamaya po testingin ko kahit mamayang gabi. Magte-testing po ako, magbubukas po ako ng Zoom. Kapag nakita nyo po yung Zoom, i-click nyo lang po yon. At kapag kinlik nyo, papasok po yung video nyo, magkikita-kita po tayo. Titingnan ko po kung gagana. Pag gumana po mamayang gabi, gagawin po natin yon sa Wednesday, tomorrow morning. Ayan. So maraming po salamat. Sabi po ni Angelique, di po kami makapag-send ng video ng family po namin, Pastor. It's been a very busy week for us, Pastor, this past few days, pero sobra po kami blessed. Nakilala po namin kayo at naging way po kayo ni Lord sa continue blessing us every day. So wala pong problema. Ay, kailangan pala ng apps. Ayan. So kailangan nyo pong mag-download pala ng Zoom sa inyo pong mga cellphone. Kung kayo po ay nasa cellphone, kailangan nyo pong mag-download ng Zoom. Ano po? Kasi hindi po nyo makikita kung wala kayong Zoom. So, try nyo pong mag-download. Ano po? At, tatry po natin. Ano po? Ganun pala yun. Bakit sa desktop parang hindi na kailangan? Anyways, so try nyo po. Para po makapag-subok tayo. Yan. Sige po mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At maghahatid na po ako. Kaya meron na po sila. Lahat po pala meron ng Zoom eh. Okay po. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel. Mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa Tinig ng Pag-asa. So God bless everyone.